What's up guys? Kakagaling lang natin sa work. Dito tayo ngayon sa Commonwealth, North Fairview na. Nagpagawa kasi tayo ng rear rack dahil ginagamit nga natin to pamasok. May OBR tayo at umaangkas din tayo kasi salitan kami, so masakit sa likod. Hindi na kami sanay ng walang sinasandalan talaga, kagaya kay Dos noon na may backrest. So nagpagawa tayo ng backrest. Kukunin natin siya ngayon, ipapakabit na rin para wala nang problema. Libre kabit na lang din naman eh. Uy, ang laki mo ah. Wow, you're so cute. Ito na, malapit na. Eto, dito. Yeah, ay, kukunin po yung rack. Ah, okay po. And we're here. Papalitan pala natin siya ngayon ng bagong side mirror. Kasi, ewan ko ba, bakit hindi pa ginawang bilog ni Yamaha yung ilagay dito. Ayan tuloy, ganyan. So, wala na yung isa kasi inalis ko. Kakabalik ko lang, bumili kami ng adapter para sa side mirror. Dapat ang bibilhin nyo, left and right. Hindi siya pwedeng parehas na kanan lang. So, ito pala yung nabili ko. Maliit lang. Ang cute. Ito siya guys. Cute oh. Liit lang. So, kabit natin. 14. Dahil tumingin na ako sa baba, bumili rin pala ako nito. 89 pesos lang to. Cover. Ganda no? Makapal pati yan no? Hindi lang kita dito sa video pero makapal siya sa personal. Para hindi nadudumihan yung ating footboard. Yung mga link nitong nabili ko, lagay ko na lang sa description box. Check nyo na lang dyan. Kailangan nyo kasing bumili ng adapter kasi kung hindi kayo bumili, hindi yan sakto. I mean, tatama to. Tatama tong, taas nga natin. Tatama to dito sa ano mo, sa fairings mo. Kaya ba? Ayan. Kailangan mo nito kasi kung hindi, tatama tong part na to dito.
Cute! Yan. Ang liit. Makakakita kaya ako dito? Ilapit lang natin papunta dito. Pwede palang i-adjust yung ano dito. Like, pwede mong igalaw tong buong mirror na to. I-adjust mo lang dito. Kala ko hindi na hindi na adjust. Buti naman pwede. So, kakarating lang din ito ngayon. Fresh na fresh pa. Mainit-init pa. Motaro inverted shock. 310mm pala yung kinuha ko. Dito pala natin siya nabili. KNB Motorcycle Parts and Accessories. Basta yung link nito, ilalagay ko na lang din sa description box. Adjuster ba to? Alam ko adjuster to eh. Ito sticker. Uy, may extra sticker pa oh. Motaro. Adjustan. So, hindi na ako nag-all-ins OEM. Ito na yung kinuha ko. Kasi, ang dami ko nang napanood na videos na ginrinder nila to. Saka, sure mong may laman talaga. Ganda rin na itsura eh. Ang premium din ng feels niya. Pakabit na rin natin to ngayon. Samahan niyo ako. So, hanap tayo ng shop ngayon na mapagkakabitan nito. Kasi alam ko, hindi lang siya basta pwedeng ikabit. Like, aalisin mo yung shock kasi kakabit. Kailangan pang alisin yung fairings nito eh. Para ma-access yung nut sa may shock niya. Kakapunta lang namin sa kasa kanina. Pinatanong ko yung yung sa vibration, pinacheck ko. Sabi, normal daw. Sabi nung mekaniko. Kasi still on its break-in period yan. Kita nyo, naka 518 kilometers na tayo. Kaka-change oil ko lang sa kanya kahapon. Hindi ko na naipakita. Sabi nga nung mekaniko, normal daw na ma-vibrate. Kasi belt daw, ganyan, bla bla. Kayo, ano bang nyo doon? Ano bang opinion nyo doon? Kasi belt din naman si Dos. Pero nung pagkakuha ko kay Dos, ang smooth talaga. So, bibigyan ko pa rin siya ng chance. Since sabi, break-in period pa daw. Hintayin nating maka 1.5 kilometers. Tapos i-ride lang natin ang i-ride sa malalayo. Para mabanat kung ano ang dapat mabanat. Kit ng salamin, no? Nakahanap pala tayo dito. Buti wala silang gawa. Tatanggalin na yung kaha. Din tayo ng sticker natin. Ito na nga, nakabit na nga natin. Tapos, ang pag-adjust niya para mapalambot ay itong plus. So, papunta dito. Pag ganyan. So, kapag titigasan mo naman, yung minus, which is papunta dito. So, try natin ang pinakamalambot. Sagad natin. Ayun na. Pinakamalambot na yan. Try natin i-drive. Test drive sa pinakamalambot na setting. Sa humps. Uy, swabe. Okay itong Motaro ah. Oh. Definitely better than the stock. Uy oh. Oh, hindi na matagtag oh. Oh, nice.
Nice one. So yan, kapag ka-solo kayo, pinakamalambot, ang sarap sa pakiramdam. Ramdam na ramdam ko yung difference niya from stock. Ayun, oh. Nga pala, ang mura kong nakuha nito kasi payday sale ko siya nabili sa Shopee. Ang original price niya is 22. Tapos, meron akong voucher sa Shopee na 20% off, minus 460. So, binili ko na agad siya kasi sayang naman yung discount, diba? Ang laki ng bawas. So, ngayon, super tigas naman natin siya para makita natin kung ano itsura ng play. Pinakadulo. Ganda ng tunog, no? Ayan, pinakadulo na yan. Sige. Ayan, ang tigas na. So, gumagana talaga siya, guys. So, ayan, walang halos play. Yan yung pinakamatigas niya. So, overall verdict, I will give this Mutaro Shock a 9/10. Bakit 9/10? Kasi hindi pa rin niya nakuha yung lambot na, yung super lambot. Pero parang napaka-imposible namang makuha yung super lambot na gusto ko. Like, yung perfect na talaga. Satisfied naman ako sa performance niya. Siyempre, bang for the box na yan. Magkano ko lang siyang nakuha, diba? Tapos, ang pogi pa ng itsura. Tignan nga natin uli. O, diba? Saan ka pa? Gwapo. So, goods.